Villanueva, the distinguished Senate President, is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Miss Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less lang. Magkano. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung po pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32? 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron Opo. bang mga cash withdrawal din? Yung mga private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Opo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-4 na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Yeah, brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically rini-report to sa AMLAC no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga po. Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama? As payee po ng cheque. Hindi bilang Special Disbursing Officer. Hindi po. Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance. Iba po. Di ba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag? Si Miss Queen ng Masangkay po. Miss Masangkay. Opo. Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag? Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po. Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other? Na-meet ko po siya kasi po bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch. Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Miss Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose yes, no? Wala po akong idea. Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba? Wala na po akong ma-recall kasi nga po kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government
agencies would use checks Checks or online transactions po. or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transaction sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash. Pwede po or lower than that. Kung cash po. Opo. Yes. So, malaki yung agwat, no? Opo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. I have no other questions, Mr. President, presiding officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito'y itatakal sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakaling, hindi naman po kami. If there are no other, Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encashed, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko dun sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung- Next in my rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direkta nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager.
So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, Honorable Marcos. sorry po. Ang pagkakaalala ko Sumasagot po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, ng, Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung pa-iba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang sorry po. Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The po, lady may maraming avail for round 2 with the permission of Senators